Hi guys, today i-share ko sa inyo itong mga ibang lace exclusive from Chanel na mga perfumes ko. So bago tayo mag-umpisa, yung nasa face ko, ang ginamit ko is itong bagong foundation from Elana, and this is the Even Better na skincare tint. And yung nasa lips ko naman is itong Bobbi Brown na Art Stick, and ito yung Bare na Shea. So ililink ko dito yung video ko na na-mention ko yung iba kong mga lace exclusive from Chanel na line. Kasi merong month, this year ba or last year? I think last year na nagparang one brand ako na mga perfumes, and I used the Chanel na perfumes na meron ako. So I only have 5 bottles for this video kasi na-mention ko na, ulitin ko yung iba kong mga lace exclusives na perfumes dun sa video na to, which ililink ko. So buksan ko muna yung notes ko, guys. So, pakita ko muna ulit sa inyo yung box ni Chanel na lace exclusive. Ganito siya, and nakatayo yung bottle sa loob. Sabi ko nga sa inyo, sa design, yes, magandang tignan, pero may tendency kang hawakan dito yung box and mahulog yung pabango. So medyo hindi ko siya gusto doon. So unahin muna natin itong Bois de Cils. Lagi ko siyang, I think, mini-mention as Bois de Isle, no? But sabi ng husband ko, it's Bois de Cils, okay? And this one, it start off smelling as parang Chanel No. 5, or sabihin na nating Eau Premiere, kaso medyo it's not as old na dating as nung Chanel No. 5. Pero mas powdery to. At least sa notes ko, guys, mas powdery siya. Then after 5 minutes, magiging parang sweet and parang creamy na woody. Maaamoy mo yung sandalwood sa kanya. Although when I check the notes just now, nasa dulo si sandalwood, pero naamoy ko siya eh. Alam niyo naman, iba-iba tayo ng pang-amoy and also reaction sa skin. So nung tinest ko to, ito yung notes ko, yun agad yung naamoy ko. It's nice. May pagka parang CEO vibes siya, guys. Pwede siyang pang everyday na sandalwood na perfume, pero light lang siya, so bagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Kung gusto ninyo si Le Labo Santal 33, pero parang may halo na Chanel na vibes, ayan, eto yung para sa inyo. It also gets sweeter pag nagtagal pa kasi meron siyang vanilla, tonka bean, and amber. So parang sweet, milky, and woody. Parang meron siyang dating amoy na Dior Vanilla Diorama, or even yung Fève Delicious ng Dior, meron siyang ganong dating, nasa ganun siyang sabihin na nating line. Pero lighter to na version, so bagay talaga siya sa weather natin kahit na tumamis pa siya eventually. Air-conditioned room, special occasion, sabihin na natin, no? And yung burst season. Medyo pang malamig na weather, pero kaya siya dito sa Pilipinas. Hindi siya yung tumiha, super tapang. Kaya ko nga siyang gamitin ng summertime, pero kung maaamoy niyo to kasi, lalo pag lumabas yung sweetness niya. Parang si Fève Delicious, although si Vanilla Diorama kasi medyo kaya pa siya ng summertime, pero si Fève Delicious, just like this one, Bois de Cils, ayan, I hope na-pronounce ko siya ng maayos. Mas nakikita ko siya pagka controlled environment or burst season. La Posa, nagamit ko to last May. So sa initial spray, may pagkaamoy lipsticky pero parang may amoy ink sa kanya. Weird kasi sa iba amoy powdery siya na woody. Iba siya sa skin ko. After 5 minutes, parang mawawala siya. Hindi ko na siya masyadong maaamoy. Ang hina niya, guys. Hihina siya, and common to pag nag-research kayo, nagbasa kayo ng ibang reviews. Actually, nagre-reklamo sila kasi parang mabilis siyang mawala. As in, asan na yung in-spray ko, and ang mahal-mahal ng lace exclusive na line. And then, magiging amoy lupa na ewan na may pagkaamoy bitter na dahon. Diba? Parang sa umpisa pa lang, parang ang pangit naman yata nito. At this point, ayoko siya kasi hindi siya amoy pabango to me. Pero wag mo siyang sukuan kasi by 15 minutes, magiging mild na powdery and soapy na fresh siya. Very light. Hindi ko alam kung saan galing, pero may slight citrus din akong naaamoy sa dulo. Para siyang si Maison Margiela na replica na Whispers in the Library, pero ito as in whisper na whisper talaga siya. Tapos nahaluan ng bula ng sabon. So merong pagkamalinis sa kanya. Kaamoy din siya ni Chanel No. 19 Poudre, pero mahina ito and mas green
And ayun nga, mas soapier naman to na version. Maganda for everyday, malinis na green, powdery clean, and yung quietness niya, bagay sa mga ayaw ng malakas na pabango, pero gusto ng sophisticated pero clean na amoy. Sa line ng Chanel No. 19, si Poudre lang ang kaya kong gamitin for now, okay? Kasi inamoy ko ulit sa store, yung hindi Poudre, or Poudre, hindi ko talaga kaya guys. Sobrang panglalaki siya to me, it's too green. The rest ng No. 19 na line, ulitin ko, it's too green for me, it's too much. Pero gumagamit ako ng pabango na may green na note ha, it's just the No. 19 na ibang line, it's too much for me. This one is green, pero parang Chanel No. 19 siya, pero wearable. Maganda siya guys. Eto, nagulat ako dito kasi inayawan ko na to sa umpisa, pero yung dry down nito, parang quiet, luxury ang dating. Parang naging sparkly siya actually. Ang ganda nung green, powdery, and iris combo nitong La Posa. Actually, I think maraming lalaki ang magkakagusto dito sa La Posa. So, dito naman tayo sa Sycamore. Ayan siya guys. So, sa initial spray, smells light na woody na spicy. Spicy like black pepper kind na spiciness. Tapos, mawawala agad. Then, mapapalitan ng smooth na pagka-smoky. Unisex siya, pero ito, this really leans masculine. Pero I like it kasi I use masculine perfumes. Not all. Hindi naman lahat ng masculine perfumes kaya kong gamitin, pero may ibang nakakalusot sa akin na nagagamit ko. I like it kasi mild lang siya. Pero maganda to kasi hindi siya yung panlalaking panglalaki kahit pa smoky, spicy, and woody siya. Fresh din kasi siya. And actually, after 5 minutes, humina na siya sa skin ko. This will be good for teenage boys, but of course, any age naman could wear this kasi light lang siya. Good for everyday, pero I think mas maganda ito kapag naka-aircon and burst season. Sa mainit na weather kasi or umuulan na sabihin na nating super humid, malagkit, all I can smell lang is the woody na note. Nawawala yung ibang notes or sobrang humihina sila. Hindi mo siya ma-appreciate, parang woody lang siya na pabango. Namamatay sa skin ko yung ibang notes. Pag tumagal pa siya sa skin, mas nagiging smokier and woodier pa siya itong si Sycamore. So, I think mas maraming lalaking magkakagusto dito. But, tignan natin, pagka sa malamig-lamig na weather, air-conditioned room, pag naamoy ninyo to tapos babae kayo, baka ma-appreciate nyo rin siya. So, etong next, etong dalawang huli, kung papansinin ninyo, yung color ng juice is almost parang clear. Kasi sila yung medyo mas sabihin na nating lighter ang scent. So, this is for women and this is the number 18. Pero to me, unisex na clean scent siya. Etong number 18. Guys, makinig kayo ha, kahit na pambabae ito. If you like perfumes with ambrette, this is for you. Initial spray is parang very mild na floral na nasa tubig. Actually, hindi ko maintindihan sa una kung ano yung inaamoy ko kasi ang mild lang niya. Pero after 2 minutes, may something sweet and creamy na hahalo saka may soapiness na din na lalabas. Spray ko nga to ulit sa skin ko. Mild and clean pero warm siya. So good for everyday pero dapat ding nasa aircon ka na room or this is for burst season kahit na light lang siya. Maganda to sa mga nasa trabaho na bawal ang malakas ang pabango. Like healthcare professionals or mga nasa daycare. Comforting siya. Ang linis and ang quiet. Para siyang si Zara Blanca Porte. Tumiha kaso ito parang warmer version to. And after 5 minutes, tumatamis siya. Kung gusto ninyo si Lalabo Ambrette No. 9, Glossier You, Jo Malone Wood Sage and Sea Salt by Redo na Mojave Ghost, or even yung Elizabeth Arden na White Tea, magugustuhan ninyo tong number 18. Actually, sa skin ko, inispray ko kasi siya right now. Hindi ko to naamoy nung ginawa ko yung notes, nung tinest ko siya sa skin ko last time. Pero ngayon, meron akong naaamoy na parang something like tabako sa kanya. Kaya to me, kahit na pambabae siya, guys, amuyin ninyo tong number 18. Baka lumabas sa inyo yung note na to na naaamoy ko. May pagkaparang tabako talaga. Light, clean, soapy, pero may tabako na note. Maganda to sa lalaki, tong number 18. Last na ba to? Eto, gustong gusto ko to. Naamoy ko na to. May sample na akong naamoy nito. Kaya, although hinuli ko siya. Kasi parang I'm not sure with the gardenia na note. And this is the gardenia. So, ayun nga. I've smelled this before. Kasi nabigyan ako ng sample a long time ago. And that time, gusto ko yung freshness niya. Pero, hindi ako sure kasi dun sa floral. Pagka-floral niya eh. Kaya hinuli ko siyang bilihin. And nagsisisi ako na hinuli ko siya kasi I really love this now. Ngayong mainit na weather. And I could see this as
mas bagay naman na all year round. Assuming lang na gusto ninyo yung floral na gardenia na note. Kasi hindi siya amoy simbahan, guys eh. Amoy floral na siya. Amoy dasalan. Pero hindi siya yung literal na amoy simbahan. I hope nagigets ninyo yung ibig ko sabihin. This is a floral clean na perfume. So sa initial na spray, sharp pero clean florals. Parang ang may light citrus din akong naamoy sa kanya. Kaya nagustuhan ko siya kasi although solid na floral yung dating niya, meron siyang hint ng citrus. Kaya hindi siya amoy, to me, hindi siya amoy matured na pangmatanda, no? Habang inaamoy ko siya, umuulan actually. Pero yung amoy niya, parang akala mo ang ganda ng panahon. Habang inaamoy mo siya, parang ang araw-araw sa labas. May umuhuni yung mga ibon. O ganun. Ganun yung dating nung amoy niya, ang happy-happy. So, teenager pataas, pwede to. Good for everyday, all year round, pwede to. Dito sa Pilipinas, sabi ko nga kanina, basta assuming lang na gusto ninyo yung mga floral na klase ng pabango, no? Para siyang floral cologne. So, a guy can also wear this. Napaka-simple, pero napakalinis and napaka-fresh. Kung gusto ninyo si Frederic Malle na Carnal Flower or yung beige nitong lace exclusive na line, magugustuhan ninyo to. Fresher na version siya nung dalawa. And sabi ko nga, para siyang cologne floral na version. Ang ganda niya, guys. Definitely bibili ako ng backup bottle nito. So, ayan na, guys, yung mga lace exclusive ko na mga bagong dating na hindi ko pa na-share sa inyo. Na-link ko naman na yung review ko, na minention ko yung iba kong mga lace exclusive na perfume. So, thank you for watching, guys, and see you again on my next video. Bye!